Isang kanayon mapagbigyan kaya pagkahatid sa eskwelahan maaga pa naman dumaan ng pamilihan. Hitsu ang kahilingan at eto dalawa lang ang nilinisan. Hindi naman pang maramihan, isdang pangkaraniwan. Pero sa gantong paraan baka di mo pa nasusubukan. Panalong ulam, umaraw, umulan. Kinamasasin lang sa mabawasan. Sa kahiniwa ng katamtaman, dugo maalis hinugasan. Sampalok unang pinakuluan. Iba ang asim sa natural na kasangkapan. Sama na ang sibuyas, luya, patis pinaalatan. Sa magic humiram na lasa pansamantalang iniwanan. Sa gulay puso ang nagpakita hindi naman kalayuan. Tanim na madaming pakinabang. Abot presyo kung wala ka naman. Kaya yung sa kapitbahay wag mo nang pag-interesan. Pagkahapkok yung hitsu, sunod na inilagay. At yung sampalok pinakatas sa kasinala, hibla sa sabaw hindi na makaabala. Kapag puso ang kasangkapan, tanggal lansa kung makikita namumuti ang ibabaw. Sa kalagay na siling panigang pinakuluan. Sa panghuling gulay, murang pechay, ay inday. Kapag eto madadatnan ni sir sa bahay, may bonus kang naghihintay. Wag lang todo ngiti kapag inihain, baka makita ni ma'am sa probinsya ka pupulutin. Buhay mo'y parang kalamansi, puno ng asim. Pero di bali, hito mo kay sir na ipatikim. Grabe, panalong-panalo yung sabaw. Iba ho talaga ang sarap kapag ang gamit natural na sangkap. Quality inday. Ang tabaho nung kanyang laman. Yan po yung sabaw niya. Mamantika. Wala nang malalasahang lansa. Kasi po yung mga ginamit natin sangkap, yan ang mga mabisang panlaban. Yung asim at saka puso. Basta o sa mga sinigang o kahit ano sinabawan. Highly recommendable ko po na panghalo itong puso. Ito dahagod po yung sabaw. Ano? Saka madali lang naman po itong hanapin mga kanayo. Mura pa. Di ka mag-iisip kahit mapasobra dahil ito ang puso na maganda din ho sa ating puso.